Okay, so may gagawin tayo itong Pinsonic na ito. Ang problema nito, no power. So ginawa natin dito, chinik natin yung pinaka power supply niyan. So positive na sira yung pinaka primary section natin. Kaya ginawa natin rito, naglagay na lang tayo ng panibagong power supply. So mas mataas naman yung wattage nito kumpara dito sa nakakabit na power supply niya. Kaya hindi na natin ito ni-repair kasi mas gusto ko yung ganitong mga power supply. Medyo matibay ito kaysa mga ganitong power supply. So hindi rin natin siya pwede alisin kasi nga yung supply ng pinaka backlight nito dito nakakabit sa board na ito. So kailangan natin yung supply na yan para yan yung magda-drive para lumiwanag yung screen natin. Kaya ginawa natin dyan, kung ano yung dati niyang wiring, yun pa rin, hindi na natin binago. Naglagay na lang tayo dito ng 12 volt supply. Yan. So bali ito na yung gumagana ngayon dyan, yung power supply na ito. Tapos ito yung positive natin. Tapos ito naman yung negative natin sa kabila. Yan. So ngayon mayroon na itong power, yun no. Nakabukas na siya. At yun na yung display niya. Ano na rin ito, smart TV na rin ito. Kahit maliit lang ito, nasa 20 inch lang ito. Smart na rin siya. Tapos yung antenna nito, digital na rin yung receiver nito. So malinaw na yung channel kahit wala kang TV Plus or for the box. So yun lang ginawa natin dito. Mas madali kasi yung ganitong setup kaysa i-repair mo pa yung power supply na yan. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay, so ito testing natin. Final test lang tayo. Yan. So ayan no, Pinsonic Smart TV. Kahit maliit lang siya, smart na rin siya. Tapos kagandahan din ito, digital na rin yung channel nito. So ayan no. Diba ang linaw ng palabas natin kahit naka-antena lang tayo. So lipat natin yan. 7.2 GTV. Linaw din no. Okay. So okay ito. Pwede na. So naging issue lang nito, power supply lang. Kinonvert na lang natin, naglagay na lang tayo ng panibagong power supply.